Good morning, Mr. President. Sir, the camp of Pastor Apollo Kibuloy question po yung motives ng mga private individuals na nag-offer po ng reward, 10 million reward for his arrest. Bakit daw po tumanggap ang government ng donation from the private sources? Bakit hindi? Bakit hindi government? Bakit hindi? They want to help us bring a fugitive to justice. You know, he is a fugitive. He is hiding from the law. Now, if there are private citizens who want to assist the government in that effort to bring him to justice, I do not see what is any. So he can question their motives as much as they want, but magpakita siya. I question his motives. Let me question his motives. Bakit lagi kaming kine-question? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Yun lang. Ngayon lang ako nakakita ng presidente na ang kanyang solusyon sa problema sa kriminalidad at sa pag-breakdown ng mga batas na siya mismo ang may pakana kung bakit nangyayari ito dahil hindi niya alam kung paano mamuno ay mag-promote ng vigilantismo. Ang paglalagay ng reward kay Pastor Kibuloy at sa mga ministro ng Kingdom of Jesus Christ ay ang pinaka-inutil na pwedeng gawin ng isang inutil na leader. Ibig sabihin hindi niya kayang ipatupad ng tama at patas ang mga batas at proseso ng batas. Ang pagbibigay ng reward ay hindi lamang violation sa impartiality spirit of justice. Ito ay nagpo-promote ng vigilantismo. Ang vigilantismo ay umiira lamang kapag nagkakaroon ng very Ibig sabihin po, ang mga pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na nagagalit-galitan at nagtatapang-tapangan na alam naman natin na binabatukan siya. Natawa tuloy ako. Nagtapang-tapangan sa China dahil sinusulsulan ng Amerika. Nagtapang-tapangan kay Pastor Kibuloy. Pero tumitiklop naman sa totoong dapat kalaban ng gobyerno na dapat inahabol. Ang mga drug traffickers pinapalabas. Ang mga sinasama pa, ang mga nahuhuli na may mugshots. Ang mga smugglers, kaya siya naupo sa Department of Agriculture, ay para lumawak ang smuggling, hindi pala para magkaroon ng solusyon sa smuggling. So sino nagpo-promote ng breakdown of law? Si Pastor Kibuloy? Ang Kingdom of Jesus Christ? Pangatlong punto sa kanya, malinaw po na ang pressure on the President, the way he delivers the message, na sobrang galit at very unpresidential, pertaining to Pastor Kibuloy's status in the Kingdom of Jesus Christ, ay mas may makapangyarihang mga puwersang nagpapagalaw sa kanya. Hindi lamang sa Pilipinas. Alam po natin kung gaano kabulok ang estilo ng Amerika para makialam sa mga pangloob na proseso ng batas at mga justice system ng mga bansa na kanilang dinidistort kapag gusto nilang gawin. Matagal na nilang gustong lumpuin si Pastor Kibuloy at ang Kingdom of Jesus Christ itong Amerika. Wala lang silang magawa sa kanilang mga illegal na mga gawain like extraordinary rendition at iba pa mga bagay na lumalabag sa mga makataong proseso ng paggarantiya ng batas at mga karapatan ng mga tao at ngayon nagkaroon sila ng pagkakataon na gamitin ang Marcos Jr. government. Kawawa ang Philippine National Police, kawawa ang Armed Forces of the Philippines sapagkat ang layunin ng Marcos Jr. government ay hindi para ipatupad ang batas ng patas at ibigay ang katarungan sa mamamayang Pilipino, kundi magpagamit bilang instrumento sa mas makapangyarihang mga bansang nakikialam sa modernong panahon na akala nila ay kolonya pa rin nilang bansang ito. If there is one power that can make Marcos run wet in his pants, so to speak, no? Na nanginginig at bahagang buntot at gagawin ang mga illegal na bagay at pahayag, it's the American forces ng mga gobyerno ng Amerika na nakikialam sa kanyang administrasyon. Kaya nga pinayagan niya na hindi pwedeng i-inspect ang EDCA despite na may malinaw na mga paglabag sa konstitusyon. Ang Pilipinas ay pinagbabawal sa saligang batas ang pagpasok ng anumang mga armas nuklear at ipinagbabawal ang pag-ari-arian ng mga dayuhang tropa sa bansang ito, pero ini-escortan pa ni Marcos ang mga ito at pinagtatakpan mismo sa loob ng ating mga base militar, ng ating mga kampo militar, may base militar na hindi pwedeng i-inspect. So sinong lumalabag sa batas, Mr. President? Kaya mag-isip-isip ka, Mr. President.
nalalapit-lapit ka ng singilin ng taong bayan sa iyong malinaw na paglapastangan sa iyong otoridad at kapangyarihan na pinahiram lamang sa iyo. Ipinahiram lang yan sa iyo. At pwedeng bawiin yan anytime. Nalalapit na siguro ang pagbawi na yan. So, ang totoo, I hate drugs, sabi ni Basta. Kaya nako,